Magandang umaga mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Mayor Benjamin Magalong sa pagbibitiw sa ICI, ayaw na talaga nila akong mag-imbestiga. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Jackie Resio, exclusive. Nagulat ng lahat ang pagbibitiw bilang Special Advisor and Investigator ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission for Infrastructure o ICI nitong nakaraang linggo. Itinalaga bilang Special Advisor and Investigator si Mayor Magalong ng ICI noong September 13, 2025 sa anunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Mayor Benji Magalong, a Special Advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. Pero nung mag-resign mula sa ICI si Magalong, tila nagbago ang tono ng Malacanang sa kanyang tungkulin sa naturang komisyon noong September 26 nitong nakaraang Biyernes. At opo, nababalita na nga po, medyo kuno-question po ang kanyang pagiging special advisor at yung kanyang ginagawang pag-iimbestiga, although hindi po siya in-appoint as investigator. Nadinig po din natin ang kagalang-galang na Mayor Magalong na nauubusan na yata siya or busy siya or kinukulang na ang oras niya sa Baguio City dahil busy siya sa ICI. Hindi po gugustuhin ng Pangulong Marcos Jr. na makaligtaan ni Mayor Magalong ang mga kababayan natin sa Baguio City. At kailangan unahin po rin ang mga kababayan natin sa Baguio City dahil siya po ay special advisor. Di naman po niya kinakailangan na ubusin ng oras sa ICI dahil hindi po siya miyembro ng ICI. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Magalong na tila may nabangga o natamaan siya sa kanyang pag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control projects sa ilalim ng ICI. Ayon kay Magalong, una niyang tinanggihan ang pagiging miyembro ng ICI dahil ginakailangan niyang mag-resign sa pagka-alkalde. Pero ngayon namang kinuha siyang investigador ay tila pinatitigil na siya. Naniniwala si Mayor Magalong na may nabangga o natamaan siyang personalidad kaya hindi na ipinagpapatuloy ang kanyang investigasyon. Tapos makita mo, someone panic. Kaya ganun na lang kabilis yung kanilang press con. Kung titignan mo dapat pwede naman nila akong tawagin lang. Diba? I-clarify sa akin. O kaya ano ba, pwede ba mag-resign ka na lang? Diba? Tahimik na lang. Pero wag naman sana na press con mo, tapos babastusin mo pa ako doon sa press con na yun. Doon ako na tinamaan ng husto yung palalabasin mo pa na korap ako dahil pinanggit mo pa yung Diskaya, yung tennis court. Sabi pa ni Magalong, wala na rin siyang naging ugnayan sa Malacanang matapos ang kanyang resignation o pag-alis sa ICI. Matatandaan na noong pang 2019 ay may nakalap ng impormasyon si Mayor Magalong na nagpapakita ng anomalya at katiwalian sa DPWH na nag-udyok rin sa kanya para tumulong at lumahok sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, DICT, nakatutok na sa full restoration ng telco services sa Cebu. Halos kumpleto na ng mga telco providers sa Cebu ang kanilang restoration ng serbisyo sa mga lugar na naapektuhan ng MW 6.9 na lindol. Ayon sa ulat ng Department of Information and Communications Technology o DICT, hanggang nitong October 2 ay naibalik na ang 92% ng serbisyo ng Dito, 93% ng Globe, at 90% ng Smart. Ito ay nagpasalamat si DICT Secretary Henry Aguda sa tatlong telco providers dahil sa mabilis na pagtugon sa sitwasyon. Aniya, malaking tulong ang agarang pagbabalik ng komunikasyon para mabilis ang ugnayan, pagbabahagi ng impormasyon, at paghahatid ng tulong ang mga Cebuanong naapektuhan ng lindol at mga aftershock. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.